Yan mga kapatid, magandang umaga sa inyo at magandang oras sa inyo, no? So meron lang tayo ulit na katanungan kay Brother Joe, no? Na kung papaano natin makikilala kung sino ang totoong Kristo. Yan po ang itatanong natin kay Brother Joe. Siya po ang magpapaliwanag. So, tara at samahan niyo kong tanongin si Brother Joe patungkol po dyan. Ayan, Brother Joe, so ito ang katanungan. No? Paano ba natin malalaman ang totoong Kristo? So, ayan po, Brother Joe, pakipaliwanag na lang po. Magandang oras o araw o gabi man na inyo itong panood at sana sa kunting liwanag na maihahayag ko tungkol sa katanungan yan, naway kahit pa paano makatulong at maunawaan ang aking ibibigay na munting paliwanag. At siya nga pala, kamusta dyan sa Dilmar, Mabini, Bohol? Ang mga kamag-anak ko lahat dyan, mga kapatid, pamangkin, lahat ng mga relatives ko dyan. Kumusta kayo? Siguro, kahit na iba na itsura ko ngayon dahil ako'y matanda at matagal na rin akong hindi nakabakasyon dyan sa ating probinsya sa Bohol, palagay ko sa pamamagitan ng mga ginagawa namin dito, dito pa lang siguro maalala din ninyo na ako ay naging kasama din nyo dyan noon sa ating pananampalataya. At ngayon, lagi kong idinadalangin na sana nasa mabuti kayong kaligayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Basta mag-ingat lang kayo at manalangin palagi sa ating Panginoong Diyos naway bigyan tayo ng lakas at mahabang buhay. At sana sa buong mundo magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon. O ngayon mga kaibigan, magbibigay na ako ng konting liwanag sa katanungan na tungkol na paano ba natin makikilala ang tunay na Kristo? Ang katanungang ito, mga kaibigan, nangyayari ito dahil sa panahong ito maraming mga lumalabas na ipinakikilala na Kristo. Pero ito nangyayari na mayroong nagpapakilala. Alam na natin na sa iba't ibang pananampalataya, kanya-kanyang pakilala ng kanilang doktrina o kanya-kanyang pakilala sa sinasambang Panginoon. Lalo ng ating Panginoong Hesus na maraming nagsasabi na una, ito lang pa si una ko na huwag naman kayo magdamdam kung sakali na yung mabanggit ko rito o masabi ko na parang yun yung inyong pananampalataya. Pero okay lang yun dahil siyempre kahit papaano na ang ipaliliwanag ko, maliwanagan din naman ng iba yung tunay na Kristo. Una mga kaibigan, ang tunay na Kristo, atin itong masusumpungan
sa tunay na pananampalataya na itinatag mismo ni Kristo. Yung nagtatag na Kristo na ating Panginoon, yung tunay na Kristo. O ano ba ang kanyang kakilanlan bilang tunay na Kristo? Una, yung inanak siya ni Maria, isinilang siya, may tanda, tulad ng tala. Ngayon nga, Pasko, di ba? Yung mga parol, tala yan, bituin, kung tawagin natin. Kaya tala, malaki yun kaysa pangkaraniwang bituin. Siyang nagtanglaw nang isinilang ang Panginoon upang makilala natin ang tunay na Kristo. At sumunod dyan yung nagturo siya ng mga bagay na tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Yung mabuting balita. Hanggang sa humantong na hindi siya tinanggap ng ibang mga tao at humantong doon sa dinakip siya at hinatulan siyang parusahan hanggang sa ipinako sa krus, hanggang sa namatay siya. At upang mapatunayan na siya yung tunay na Kristo, yung hula ng mga propeta sa unang panahon na muling mabubuhay. Nabuhay siya, umakyat sa langit at naupo doon sa kanan ng Ama. Yun ang katunayan na yun ang tunay na Kristo sa unang pagkakataon na pinakilala siya sa buong sanlibutan sa pamamagitan nun. Pagkatapos, ang Kristo na umakyat doon sa langit at naupo, ay muling babalik. Inangako siya na muling babalik para hatulan ang tao, buhay man o ito'y patay. Yun. Hatol siya sa buhay at patay, sa binisaya pa kare nga maghukom siya sa mga buhi o sa mga minatay. Ngayon, sa panahong ito, laganap na ang tinatawag na Antikristo. Pero tatandaan po natin na ang tunay na Kristo ay ating masusumpungan sa tunay na pananampalataya. Ngayon, sa panahong ito, ang sabi nga ng Panginoon na darating ang panahon na mayroong magpapanggap na siya. At nangyayari yon sa panahong ito sa pagpapakilala ng iba't ibang sikta na mayroon ngang hindi totoong Kristo. Bakit ba nagkaganon? Dahil ang tunay na Kristo banal at hindi siya gumawa ng mga bagay na ginagawa ng tao na mga kasalanan tulad ng pag-aasawa, pagkikiapid o tungkol sa babae. Mayroong mga babaeng involved doon pero hindi naman yun yung may ang ating Panginoon doon. Hindi niya mga babae yun na tungkol sa pakikiapid sa laman, kundi yun ay mga babae na mananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, paano ba natin malalaman na mayroong ang Antikristo na pinakikilala at ibang-ibang mga pananampalataya? Tulad halimbawa,
ang Kristo na kilala ng isang panampalataya na hindi Diyos si Kristo, yun ay para sa atin na tunay na mananampalataya, si Kristo ay Diyos. Kasi nga, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Na nasa hula naman yun, na ang Diyos magkatawang tao. At ngayon, kung iisipin natin na yung Kristo na yun ay hindi siya ang tunay na Kristo at hindi siya Diyos, nasaan ngayon yung Diyos na nagkatawang tao? Di maghahanap pa tayo ngayon. Baka mamaya, pagka sinabi na si Kristo na sa China, delikado. Yung mayroong iba na yung Kristo na ipapanganak muli, medyo mahirap yun kasi wala namang ganong nakasulat, kundi Kristo na babalik. Para hukman tayo. Kaya, minsan nga, andyan, nakasulat dyan. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos na babalik ay iisa. Ang tanong, sino ba ang babalik? Si Kristo. Kaya, malinaw lang na si Kristo ay Diyos. Bakit? Diyos noon, Diyos ngayon, at ang Diyos na babalik ay iisa. Ang ibig sabihin, kung si Kristo ang babalik, anong sabi? Ang Diyos na babalik, ang Diyos noon, at ang Diyos ngayon, at ang Diyos na babalik ay iisa, malinaw na si Kristo ay Diyos. At mayroon pang iba din na pinakikilala ang ating Panginoon na may mga kapatid sa laman. Mga kapatid naman, paano ba yun? Paano kaya natin uunawain yung nakasulat na si Kristo ay bugtong na anak? Paano nangyari? Meron bang bugtong na, di ba ang kahulugan ng bugtong nag-iisa? Single son of God. Ngayon, paano nagkaroon siya ng mga kapatid sa laman? Hindi naman si Kristo tinapay dito sa lupa. Tinapay yun na nagmula sa langit. Kaya hindi pwede na magkaroon siya ng kapatid sa laman na tao na nagmula sa alabok. Kaya, yung sinasabi na may kapatid sa laman, medyo hindi okay yun. Ngayon, kuminsan nga, may question pa na kung ang Panginoon, siya ang tunay na Diyos, ang Diyos walang pinagmulan, walang mga magulang. Ibagat si Kristo mayroong magulang. Ano ba naman? Nagkatawang tao nga Kaya kinakailangan ipanganak siya ng tao. Kaya mga kapatid na ang kakilanlan ng ating Panginoon ay madali nating malalaman kung tayo ay maglililay mabuti kung ano ang tunay na kalagayan ng tunay na Kristo na ating Panginoon. Tulad po halimbawa ng pera halimbawa. Yung tunay po na pera gawa po sa Bangko Sentral. At yun namang peki na pera gawa lamang sa kung saan-saang lugar. Kaya po malalaman natin ang tunay na Kristo kung ito ay masusumpungan natin sa tunay na pananampalataya. Kaya ang tunay na Kristo po ay yung sinasamba ng mga Katoliko na Kristo na Diyos.
At Kristo na walang kapatid. Kristo na walang asawa. Kristo na walang babae. Siya ay banal at hindi siya nagkasala. Kasi kapag siya ay may babae, nagkasala. Kung nag-asawa, nagkasala. Hindi po ganon ang naging kalagayan ng ating Panginoon. Tulad ng ipinakikilala ng ibang pananampalataya na mayroong kapatid. Usisain po natin mabuti kung ano po yun o sino yung mga binabanggit doon sa nababasa sa Biblia na mga kapatid ng Panginoon. Dahil po, ang mga tao na sumasampalataya sa Panginoon, tatawagin pong anak ng Diyos. Baka po, yun ang iniisip ng tao na mga kapatid ni Kristo sa laman. Hindi po kapatid sa pananampalataya. Kung tayo tunay na mananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon. Ang tunay po na kalagayan ng ating Panginoong Hesus na tayo para makilala natin kung sino ang tunay na Kristo, yun pong Kristong banal at Kristong bugtong na anak at Kristo na babalik. Kaya po kung mayroon pong nagsasabi na Kristo na may mga kapatid, Kristo na hindi Diyos, o Kristo na yung ipapanganak daw muli, ay hindi po ipanganak uli, kundi babalik muli. O ganun po, baka po hindi po masyadong nalinawan. Kasi po minsan, nababasa natin dyan na ang isang bulag hindi talaga pwedeng umakay sa kapwa bulag dahil baka mamaya pareha nilang hindi nakikita yung daan, pareho po silang malalaglag. Kaya po kung ang isang tao na nagpapahayag na ang ating Panginoon mayroong asawa o may mga kapatid sa laman, yung pong Kristong yun ay hindi, yun po ang tunay na Kristo. Masasabi po natin, yun yung ipinakilala nila, Antikristo. Kasi po, hindi po yun ang kakilanlan ng ating Panginoon na ganong estado niya. Kaya nga po, tayo ay hindi po dapat basta-basta maniniwala. Kasi po, tulad nga po ng nasabi ko na ang tunay na salapi na gawa sa Bangko Sentral, ito po ay nagagamit na ibibili. At ang peking pera naman po, na ibibili din po. Kaya nga lang po, ang pirang yon kahit na napapakinabangan kung sakaling makalusot, sigurado pong hahantong sa parusa. Kasi po, peke yung pirang yon. Pag nabisto tayo na gumagamit tayo ng peking pera, ay sigurado po na kalabuso tayo. Pero po pagkatunay na pera ang gamit natin, ay nagawa talaga sa Bangko Sentral, sigurado po wala tayong dapat alalahanin. Pero kapag po gumagamit tayo ng peke na pera, yung po ang delikado. Bagamat kahawig, kamukha, o nailulusot nating na ipibili, lalo na po sa halimbawa mga inosente tungkol sa pera na hindi alam kung ano talaga ang kakilanlan ng tunay na pera, tulad din ng isang tao na hindi talaga nila kabisado ang kakilanlan ng tunay na Kristo, abay tanggap po ng tanggap lang. Dahil po, hindi naman nila alam. Kaya nga po, ipinakikilala po natin yung tunay na Kristo, na siya po banal, bugtong anak, at muling babalik. At yun po ang Kristo na nagligtas sa sangkatauhan na sinasamba natin. Kaya nga po, na huwag tayong magpapalinla doon sa mga
salita na naririnig natin. Atin lang pong ipaalala ko lang po sa inyo mga kaibigan na sabi nga nung nakasulat dun sa Isaias na putulin mo ang sanga, putulin mo ang puno, may iwan pa rin na tunay na mananampalataya ang tuod. Kaya ang ibig sabihin, pag magpakatibay tayo sa ating pananampalataya, ay tayo yung tunay na mananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po na ikinalulungkot ko lang na siyempre pagka tulad nga na sinabi ko na hindi kilala ang tunay na kakilanlan ng tunay na pera, kamukha, sige po, okay lang. Hindi niya alam, mamaya pag nasa kanya na yon at nabisto siya, pwede siyang mabilanggo na hindi niya hangad naman sana na mabilanggo siya dahil hindi, ang hirap lang po noon, wala nga siyang kaalaman. Kaya nga po itong ginagawa natin ngayon na pagpapahayag o pagsagot doon sa mga nagugulumihanan tungkol sa tunay na Kristo, ito po kahit pa paano, inahayag ko ang kaunting kakilanlan. Alam ko po na hindi sapat yung aking kaalaman tungkol dito sa iba pang kakilanlan ng pagpapatunay sa tunay na Kristo. Ito po yung aking mga hinayag, mga basic lang po ito, mga simpleng bagay lang na baka po sakali na makatulong na sa iba na hindi po nila na nakikilala pa ang tunay na Kristo. Kaya nga po yan, na sana makatulong sa inyo yung kunting pahayag ko na kunting linaw, bagamat hindi talaga malinaw na malinaw, kahit pa paano po, alam kong magkakaroon din ng kaunting linaw na ang tunay na Kristo nasa tunay na pananampalataya. Ang tunay na pera gawa ng Central Bank at ang piki na pera gawa kung saan-saan lamang. Kaya ang tunay na pananampalataya itinayo ng ating Panginoong Hesus na ang ginawa niyang katiwala doon si Pedro. At kung mayroon man pong sumulpot na iba't ibang mga nagpapalaganap ng mabuting balita na ibang mga sikta, nasa inyo na po yon kung ano po ang masasabi ninyo. Basta po ang akin lang na sana makapagbigay ng konting linaw sa nahihirapan ninyong kaisipan tungkol sa tunay na Kristo. Yun lang po na sana po ay magkaroon ng tulong sa inyong nagulumihan ng kaisipan. Salamat po.